makita mo yung sarili at yung sariling pamilya. Buksan po natin ang aklat po ng Job. Job chapter 1. Bago po mag-Psalms, no? Nasa gitna po yan ng Bible. Job chapter 1, ako na lang po magbabasa. Makikisundan na lang po ng inyong pong mga mata habang ating pong binabasa. Job chapter 1, verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So po, anak niya. No? Ako na lang po, sundan na lang po ng ating mga mata. His substance also was 7,000 sheep. So, napakayaman niyo po. Kung ang isang tupa ay 10,000, 7,000 ito. 70 million po yun sa tupa pala. No? Millionary po siya. And 3,000 camels. That is worth 30 million sa pesos. No? And 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and a very great household. Marami siyang taumang. Napakayaman ni Job. So that this man was the greatest of all the men of the East. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. Verse 5, and it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Verse 6, nag-iba po yung senaryo. Napunta po yung senaryo doon sa langit. Mula sa tahanan ni Job, napunta yung senaryo sa langit. Verse 6, now there was a day when the sons of God, o yung mga angels, came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feared God and eschewed evil. Pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satan. Verse 9, then Satan answered the Lord and said that Job feared God for naught. Hast not thou made an hedge about him? Pinapaboran mo siya eh. No? Kaya kanya pinagpapala, and about his house, and about all that he had on every side, thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Pero ang sabi po, no? Verse 11, but put forth thine hand now, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Ang sabi ng Diyos kay Job, nakita mo ba? Ang sabi ng Diyos kay Satan, nakita mo ba si Job? Isa kong matapat na lingkod. No? Pinagmamalaki niya si Job, pero ang sabi ni Satan, kaya kanya pinagpapala dahil siya ay biniblessing. Ang sabi ng verse 11, alisin mo ang iyong pagpapala sa buhay niya. Alisin mo ang meron siya. At ikaw ay kanyang ika-curse. At talikuran ka din ni Job pag tinanggal mo ang lahat ng blessing sa kanyang buhay. Kaya this evening, pag titingnan po natin, the things the devil wants to take away from a Christian house. Ang mga bagay na gusto pong alisin, tanggalin ng diablo sa ating pong tahanan. Tayo pinalangin, Panginoon Diyos, sa simple pong pangangaral ng salita.
Bigyan mo po ito ng kapangyarihan, bigyan mo po ito ng pag-ibig, bigyan mo po ito ng linaw, Panginoon, sa aming mga puso. Tulungan mo po kami. Ano man ang aming dalahin sa oras na ito, isang tabi po namin, Panginoon. Makita po namin ang importansya, Panginoon, ng aming Christian. Tulungan mo po kami. Pagindapatin po ako, Panginoon, bigyan po ako ng boses, bigyan ako ng karunungan at mawala sa iyo. Kayo po ang magbago ng buhay, kayo po ang magpaalala, magbigay ng kalakasan sa hapon ito. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung babalik po tayo, mga kapatid, sa verse 7. Tingnan niyo po yung verse 7. And the Lord said unto Satan, ano po kayo, verse 7? Sabi po dyan, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? Tinanong ni, biglang nag-appear si Satan eh. Habang nagpupulong ang Diyos at ang mga anghel, sumali si Satan. At ang sabi ng Diyos, saan ka galing, Satan? Ang sabi ni Satan, siya'y parit-parito. From east to west, o from north to south, galing siya sa earth. No? Malinaw, ang kaaway po ay pagala-gala sa mundo ito. Pagala-gala po siya, active po siya. Sabi po ng 1 Peter 5:8, siya po ay parang umaatungan na leon. Naghahanap po siya ng mga target. Araw-araw active po siya, hindi po siya tumitigil. Po, hindi lang tayo nag-i-imagine pag sinabi natin may kalaban tayo. Totoo po, may kalaban po tayo. Totoo po yun. Alam, sabi po ng verse 9, then Satan answered the Lord and said that Job feared God for naught. Malinaw, kilala niya si Job. Kilala niya si Job. Verse 10 to 11, inisa-isa niya, kilala niya yung pamilya ni Job. Alam niya yung kabuhayan ni Job. Napagmasdan niya yung naging takbo ng buhay ni Job. Alam niya na taon-taon, ini-increase ng Panginoon yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang mga tauhan. Alam ng kaaway kung ano ang nangyayari sa buhay ni Job taon-taon. Malinaw po, nagmamatsag po ang kaaway sa atin, pinag-aaralan po niya ang ating buhay. At ang tinarget niya po, hindi lang si Job, yung buong pamilya niya. Yun ang target po ng kaaway. Malinaw po, meron po siyang goal. Ano po ang goal ng kaaway? Na tayo po, tingnan niyo po, sa verse 11, sabi niya, put forth thy hand now and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Ano ang goal ng kaaway? Na tayo po'y magaling sa Diyos at lumayo sa Kanya. Kaya kung napapalayo ka na sa Diyos, hindi aksidente. No, may kalaban na gumagawa sa buhay mo at sa iyong pamilya. Tinatrabaho na tayo. O, hindi po ito imagination, may kaaway po tayo. Pagala-gala, active po, hindi po siya natutulog, hindi siya tumitigil. No? Kaya ang sabi po ng 2 Corinthians 2:11, buksan po natin. Dahil po tayo may kaaway, mga kapatid, pinaalalahanan po tayo ni Pablo. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. The Bible says, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant. The word ignorant, napakahalaga, for we are not ignorant of His devices. Nais ng Diyos na tayo po'y mamuhay na hindi ignorante. Na para bang ikaw'y naglalakad ng nakatingala, hindi mo alam, meron na palang bangin. Marami pong Kristiyano ang ganyan, naglalakad, hindi niya alam, nandiyan ang kapahamakan, malalaglag na pala siya. No, ignorante sa kanyang buhay, Kristiyano. Kaya, huwag po tayong mamuhay ng ganyan, may kalaban po tayo, huwag po tayong papatay-patay sa ating pananampalataya. Maging matalino raw po tayo at hindi ignorante. Sa simula pa lang, malaman mo na kung paano gumawa ang kaaway sa buhay mo. Tulad sa trabaho, mga kapatid. Naisip mo ba, pag tinanggap mo ang trabaho ito, naisip mo ba, baka hindi na ako ikasimba pag Sunday? Alam mo na agad, kapatid mo yun. Hindi ka ignorante. Nakita mo na
ka ba ng weekends and holidays? Anong response mo doon? Ang tatanong mo, pag po ba Sunday, required po talaga magtrabaho? O pag sinabing oo, pati mong na yun. No? Huwag po tayong maging ignorante. Minsan sa ating kapatiran, tayo natitisod, ano po, hindi po may iwasan. Minsan naisip mo, pag ako ba nagalit sa aking kapatiran, ano mangyayari? Mangyayari lalayo ang loob mo sa gawain. Pati pong ito, pati pong po ito ng kaaway. Hindi kapatiran ang kalaban mo. May gumawa lang sa kanya. May gumagawa po sa kanya. No? Kaya tayo natitisod mamaya. Maya tayo natitisod. Ang goal ng kaaway, ano po, ilayo tayo sa Diyos. Minsan, ginagamit po yung pagkatisod. Sa mga kabataan, naisip mo ba? Pag ikaw ay nanligaw o nagpaligaw sa tao ito, naisip mo baka masira ang aking testimony? Mapalayo ako sa kalooban ng Diyos at hindi na ako makabalik sa church. Patibong po yun. Dapat hindi ka ignorante. Nakikita mo yung galaw ng kaaway sa buhay mo. Nakikita mo. Minsan yung mag-asawa, nag-aaway. Minsan naiisip mo, pag pinalaki ko yung away naming mag-asawa, baka maghiwalay kami. At mawala ako sa gawain. Ito ang gusto ng kaaway, hindi ka ignorante dapat. No? Kaya anong gagawin natin bilang mga mister? Yung turo ko ni Pastor. Sabihin mo sa misis mo, sorry na, mali ako, at may tama ka. May tama ka talaga. Lagi niya sabihin sa misis ko, pag mag-aaway kami, sorry na, may tama ka talaga. Salamat sa Panginoon sa aking pumunting pamilya. May 2 anak at isang asawa. Natutuwa ako, ano po. Kaya boy, ano po, sa gabi, nakita ko yung mga parang mga tuta. Nagsisiksikan pag natutulog. Parang mga tuta lang. Nakakatuwa, ano po, ang kukit po nila. Yung aking po gusto, yung po ay mahilig sa gulat. Kaya tawag ko dyan, herbivore yun. Yung aking po pangalan, yung boy, yung mahilig lang sa karne. Carnivore na ako. Yung misis ko lahat pinakain. Omnivore na ako. Walang pinipili. Napakaganda po ng ating pamilya, pero gusto ko yung wasakin ng kaaway. Gusto kong wasakin ng kaaway. Pag nagbinata sila, nag-teenager sila, hindi na sila mag-iiba na ng buto. At marami pong patibong na ilalagay ang kaaway. Marami nais niyang wasakin ito. Kaya Kristiyano, don't be ignorant. Simula pa lang dapat alam na kung gumagawa ang kaaway sa iyo. Simula pa lang alam na. No? Gusto ka niyang pabagsakin kasama ang pamilya mo. Dapat ganito maging mindset natin na hindi ko ito gagawin. Babagsak ako pag ginawa ko ito. Pag tinuloy ko ito, alam ko babagsak ako. Ito ang gusto mong mangyari. Kaya nagsisimula pa lang sa isip mo yung kasalanan. Ito po, yung pagkatisod, galit. Maisip ko na agad, gumagawa ng kaaway sa buhay. Nais niya ako patigilin, nais niya ako pabagsakin, nais niya sirain ang aking pamilya. Kaya sa mga rason na ito, maging mapagbantay tayo sa ating mga tahanan, sa ating pong pamilya. Ito po ay lesson na binigay ko ng Pastor. At siya very concerned po. Tulad din, concerned siya sa ating pong pamilya. May 4 na bagay po na nais ng kaaway ng wasakin sa atin. Tulad ng ginawa na po kay Job. Kung kay Job na isang matapat na lingkod ng Diyos ay nagawa niya ito, nais niya rin itong gawin sa atin. Number 1, our family's earthly riches. Milyonaryo po siya. Sabi ko po sa inyo, yung lamang po kanyang mga sheep, yung kanyang tupa ay 7,000. Magkano po ang isang tupa? Sabihin na natin 10,000 ang isang tupa. Kasi sa atin, lechon di ba? Ang lechon na babi nito, 10,000. So, maliit. Sabihin natin, 10,000 na lang yung isang tupa. Di ba? 70 million po yun. Yung palang sheep niya. Multimillionaire po talaga ito.
Si Job. Pero ano po nangyari? In one day, pag tinuloy niyo po yung chapter 1, in one day po, nalungkot. Lahat ng kanyang ari-arian, mga kanyang hayop ay namatay po lahat. Namatay lahat. Pati po ang kanyang mga tauhan. Pinapaalala po sa atin na kahit gaano po tayo kayaman, kaya po mawala yan in one day. Kaya po kaya. Oh? Kung ipapaintulad po ng Diyos. Oh? Kaya nga po isa talagang nakakaiyak. No? Isa talagang marami tayong pagkukulan sa Diyos, no? Sa pinansyal, pero lumahamon sa atin na makabalik tayo, no? Sa pagbibigay, sa pagiging tapat sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon pa. No? God does not only want His children to be blessed with material blessings, but also to see them as good stewards of His blessing. Alam po ni Satan kung paano mag-bless ng Panginoon. Alam ni Satan na kapag naging tapat tayo, i-bless tayo ng Diyos. Alam ni Satan. Kaya ginagawa niya ang lahat para po tayo ay hindi maging tapat sa Diyos. The devil is aware of our blessings. He wants them to be taken away from us. Bakit? Kasi pag naghihirap po tayo, maaaring tayo na-discourage at lumayo sa Diyos. Kaya yan ang unang tatagitin ng kaaway, yung ating mga ari-ari na, yung gusto niya maging unfaithful po tayo. Kaya, the devil is not happy seeing godly people in this present world being happily blessed. Ayaw niya. Na nakakakita ng mga Kristiyanong binibless at yumayaman, ayaw ng kaaway. No? He wants wicked people to prosper and rule the world so he could manipulate them according to his wicked plan. No? Alam mo, ang nais ng Diyos, ay ng kaaway na nangyari sa iyo, lalo na kabataan ka, ang gusto ng kaaway, kumapit ka sa pag-ibig. Na basta kumita na lang, tatanggapin mo kahit ano. Yun ang gusto ng kaaway. No? Na lahat, na makompromise mo lahat, kumita ka lang. Yun po ang goal ng kaaway. Na mapalain tayo sa Diyos. No? Kaya salamat po sa Panginoon dahil kita natin na yung kanya pong gawain na kung saan tayo kabilang po doon ay totoo. Bakit? Kasi tayo lagi po yung merong challenge financially. Tingnan niyo po yung iba, nakulto. Wala silang problema sa pera. No? Any moment, no? Nakita ko nga po yung lagi sinasabi ni Pastor na CCF. Grabe po. Kapag Father's Day, pag may fellowship yung mga men nila doon, o yung moment, saan sila napunta? Sa home ko. Yung fellowship nga sa home. Right. Samantalang kami sa Tuesday, pero kami iniwan na bangus. Kaya po, masaya naman. Amen. Masaya. Kaya, ito po, una pong tatargetin ng Diyos, ng devil po sa ating pamilya ay itong ating mga ari-arian. No? Gusto niya tayong gipitin. At gusto niya tayo ma-discourage at mawala po sa kalooban ng Panginoon. Ikalawa, nais po ng kaaway na sirain ang ating, sabi po dito, children and loved ones. Nais na sirain ang buhay ng ating pong mga anak. Na ating mga mahal sa buhay. Sabi po ng verse 5, Job 1, verse 5, and it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continue maging nag-aalala si Job. Gumigising siya ng maaga, naghahantog siya ng burnt offering. Nag-aalala siya sa buhay ng kanyang mga anak na napapalayo na po sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ikalawang target ng kaaway sa ating pamilya. Nasirain niya ang buhay po ng ating pong mga anak. Alam niyo po, hindi po
itong ano? Paano po kaya kung ang ating mga anak, ang mga kabataan po, ito, paano kaya kung mag-decide sila na sumunod sa Diyos? Amen. Paano kaya mag-decide sila, sabi nila, isang araw nagising sila, simula ngayon, susunod ako sa Diyos, susunod ako sa aking mga magulang, susunod ako sa pastor, at susunod ako sa salita ng Diyos. Ano po kayong mangyayari sa kanila? Gaganda po ang kanilang mga buhay. Pero ang reality, hindi po ganoon. The tragic truth sa panahon ngayon, ang kabataan, pag nasunod ang kanilang gusto, para bang nanalo sila. Yun po. The tragic truth nowadays, kapag naipilit ng isang kabataan ang gusto niya, pakiramdam niya, panalo siya. Pero hindi po. There is a way that seemeth right unto man. Ano po ang sukdulan? Kamatayan. Amen. So, akala minsan ng kabataan, tamang-tama siya. Pag siya ang nasunod, akala niya, nagtagumpay siya, pero hindi. Bakit po natin ito sinasabi? Meron po isang malapit na kapatiran ko. Kilala ko ito ng aking misis. Ano po? Last week po, nag-message siya sa akin. Ito pong kabataan ito, babae po siya. Siya po ay Kristiyano, matapat sa gawain ng Panginoon. Worker po siya. Pero last week po, nag-message po siya sa akin sa messenger at sabi niya, "Bro, ipag-pray mo ako." Totoo po ito. No, sabi ko, bakit? Sabi niya, "Bro, nabuntis ako." At yung nakabuntis sa akin ay nalaman ko may dalawa na pala siyang pamilya. 23 years old. Matanda niya nakabuntis ako, may dalawang pamilya, marami na po. Hindi niya nawala kung siya'y pananagutan. No? Ang mundong ito ay halimo. Yes, halimo po ang mundong ito. No? Huwag mong sabihin hindi mangyayari sa iyo, kapatid. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:12, "Wherefore let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall." Ikaw na nakatayo, mag-iingat ka. Maaari ka rin bumagsak. Huwag mong sabihin hindi mangyayari sa iyo. Pag nasa akto ka na, ng tukso na yun, palagay mo ba kaya mong iwasan? Kaya huwag po tayo bumakto na para bang kaya natin ang ating sarili. Makakaya mo lang ang buhay nito, kapatid, kung pipiliin mong sundin ang kalooban ng Diyos. Yan lang po ang ating pag-asa. Kaya po, sa totoo lang, ang isang Kristiyano, ano po, Thailand, ano po isang Kristiyano? Mapalad po isang Kristiyano. Kasi ang isang Kristiyano, lalo po kabataan, may tinatawag, meron po tayong cheat code. Ano po yun? Bilang Kristiyano, advantage po sa atin na meron tayong pastor. Meron tayong church. Meron tayong Bible. Ito yung mga advantages mo. No, walang ganyan ang mga unbeliever. No? Na kung gagamitin mo lang itong mga advantages nito, magtatagumpay ka sa buhay mo. Pero mga pinipili ng kabataan, pinipili nila yung sarili ng diskarte. Pag nasunod sila, tuwan-tuwa sila. Hindi po. No? Bakit hindi ka magdesisyon sa araw na ito? Kapatid, kung kabataan ngayon, iisa lang ang buhay mo. Pag nasayang na ang pagiging kabataan mo, nagkamali ka na ng desisyon mo, wala nang ulitan. Wala nang ulitan. No? Pag humakbang ka na at nalaglag ka na, wala nang ulitan. Pag nasira mo na ang buhay mo, yun na yun. Pero kapatid, ngayon, naririto ka, hindi pa uli ang lahat. Bakit hindi mo sabihin, Panginoon, sa tulong mo, itutuwid ko ang buhay ko. Magiging tapat ako sa iyo, susunod ako sa magulang ko, sa pastor ko. Hindi nyo kailangang magmadali sa pag-ibig. Ihintayin ko ang nilaan mo para sa akin. Magpapakalago ako sa pananampalataya. Maglilingkod ako sa iyo. Bakit hindi nakahawak sa iyo ng Panginoon? Ito pong buhay ko ng ating mga kabataan, isa lang naman po ang goal natin. No? Na sila po ay magkaroon din ng Christian family sa amin.
Yun ang goal natin. Nakakarinig ka ng mga magulang na kanilang goal sa kanilang anak na sana bago man lamang daw sila pumanaw, ay makita nila ang kanilang mga anak na naging milyonaryo. Successful. Yun ang kanilang goal. Pero tayo po bilang anak ng Diyos, ang goal po natin bago tayo mawala sa mundo, nakita mo yung mga anak mo na nagkaroon sila ng Christian goal. Napunta po sila sa tamang pamilya, sa tamang tao. Na mawala ka man, mananatili sila at maglilingkod pa rin sa Diyos. Yun ang ating goal. No? Kaya sana po, tayo itulong-tulong. Kapag po may gawain ng kabataan, suportahan po natin. No? Bakit po? Dahil po delikado po ang panahon ito. Hindi po biro. Akala mo, okay lang ang anak mo, uuwi, nakangiti, masaya. Hindi mo alam may nangyayari mo. Magugulat ka na. Ikatlong bagay, nais, alisin, agawin ng kaaway sa ating pamilya is our physical health. Job chapter 2, matapos po, mawala ng kayamanan ni Job, ginalaw na rin po ng kaaway ang kanyang pong kalusugan. Pinahintulutan siya ng Diyos. Ano po nangyari kay Job? Nagkasakit po siya. Nagkaroon po siya ng mga piksa. Sabi, mula tuktok hanggang talampakan. Paano kaya siya tatayo? Meron siya sa talampakan. Paano siya upo? Meron siya sa lipi. Paano siya ihiga? Meron siya. No, wala siyang magpestuhan. Kalunos-lunos, kaawa-awa. Ano po, ang sinapit ni Job, pero pinuri niya pa rin ang Diyos. Nag-worship pa rin siya sa Panginoon. Alam niyo po, yan ang nais mangyari ng kaaway. Na ang isang Kristiyano po ay hindi ingatan ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Ano po, nais ng kaaway, bumalik tayo sa bisyo. Nais ng kaaway, sirain natin yung ating kalusugan. Kaya nandun po kami kayo ngayon sa Pampanga po, nung second day, inaaya po ako ng mga nila na mag-basketball. Sabi ko, patibong ito. Nung last time na ako nag-basketball, talagang naano po yung pa ako. Hindi po ako nakapag-ministry, nawala ko talaga sa gawain. Naano po yung aking paa. Sabi ko, ito na naman, basketball na naman. Inaaya ako na makasama ko. Patibong ito. Ayaw ko katulog. Nagtago ako. Alam ko nais na kaaway. Maging po si Apostol Pablo. Sinira po ng kaaway yung kanyang pong kalusugan. Marami po nagkasakit-sakit po Kaya ang sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 12:9, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities. Infirmities, sakit. That the power of Christ may rest upon me. Lagi mo makikita sa book of Corinthians na meron siyang thorn in the flesh. May mga sakit siya, may mga infirmities po siya. Bakit? Kasi pag napabayaan natin ang ating kalusugan, hindi po tayo malilimitahan yung ating po paggawa sa gawain ng Panginoon. Malilimitahan po tayo. At panghuli, mga kapatid, nais ng Diyos, alisin yung ating integrity. Ang sabi po ng Job chapter 2, verse 9 and 10, nakalulungkot man, pero reality ito. Ang kumontra pa sa kanya, yung kanya pong asawa, si Mrs. Job. Job chapter 2, verse 9, then said his wife unto him, dost thou still retain that integrity? Curse God and die. Sabi ng kanyang misis, Job, para ka ng kulubi. Wala ka ng ari-arian. Yung itsura mo, sugat-sugat ang iyong buong katawan. No? Napaka-miserable mo na. Bakit hindi mo pa i-curse ang Panginoon at mamatay ka na lang? No? May integridad ka pa ba? Ibig sabihin, ginamit po yung kanyang misis ng kaaway. Integrity means yung testimony. Yung patotoo ni Job na siya po ay tapat sa Diyos. Nais sirain ng kaaway yung ating testimony na tayo Kristiyano, na tayo ay ligtas,
Yan po ang gusto ng kaaway na masira yung testimony ng iyong mga anak, ng buong pamilya mo, magalit ang mga kapitbahay mo sa iyo, magalit ang mga katrabaho mo sa iyo, masira ang iyong testimony. The devil wants to prove to the world na kapag tayo ito'y dumaan sa matinding pagsubok, ay iiwanan natin ang Diyos. Yan ang gusto ng kaaway. Gusto ng kaaway na balikan mo ang luma mong buhay sa oras ng matinding pagsubok. Yan ang gusto ng kaaway. Pero nabigo po siya kay Diyos. Nabigo po siya. Because he was a God-fearing man. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon po ng example ng buhay ni Diyos na kahit po sa oras ng matinding kagipitan, pwede po tayong manatiling tapat sa Diyos. Hindi kailangan tayo pinagpapala para po tayo manatili sa kanyang kalooban. Kahit sa pagsubok, suliranin, maaari po, kaya po natin magtapat sa Panginoon. Kaya ito po ay hindi po isang biro. Ang kaaway po ay parit-parito. Hinihintay niya ang pagkakataon na sirain po ang ating pamilya. Kaya sa biyaya ng Panginoon, manatili po tayo sa kanyang kalooban. Ang isang tupa, hindi kaya mag-isa. Ang isang tupa, dapat laging nasa kawan. Ang isang tupa, may pastol po yan. Hindi niya kaya mag-isa. Once nang lumayo yan at maligaw, lalapain po yan ng leon, ng tigre, paglalaroan po yan ng leon. Ang isang kabataan, kahit gaano po siya kamature sa gawain, kahit marami siya naging ministry, bilangan mo lang yan ng isang taon na mawala sa kalooban ng Diyos. Bilangan mo lang yan ng isang taon mawala sa church. Para na yung isang tupang pinaglalaroan ng Lord. Kakagat-kagat, pahihirapan hanggang sa mamatay. Kaya salamat sa Panginoon kung naririto ka, kung napapaisip ka na tatalikod ka sa Panginoon, huwag po. Delikado po ang mundo. Hindi mo kakayanin mag-isa. Isa lamang po tayo po kailangan po natin magpasa. Tayo po lahat ito.